May dumating bang sandali sa buhay mo na biglang tumahimik ang lahat? Yung dati mong mundo na puno ng sigla, biglang naging parang bakanteng lansangan at sa gitna ng katahimikan, may isang katotohanang pilit mong ayaw tanggapin. Hindi ka na niya mahal. At kahit gaano mo pilit itago, nararamdaman mong lumulubog ang dibdib mo. Dahan-dahang nawawala ang lakas mo. At unti-unting nabubura ang dating anyo ng sarili mo. Pero narito ang hindi mo pa kayang isipin ngayon. Sa mismong sandaling tinanggal ka niya sa puso niya. Doon ka pa nagsisimulang bumalik sa sarili mo. Masakit, hindi ba? Mas masakit hindi dahil iniwan ka, kundi dahil hinayaan mong tumira siya sa loob mo ng parang tahanang hindi mo kailanman pinauwi ang sarili mo. Masakit dahil binuo mo ang mga pangarap na ang sentro ay siya. Masakit dahil umasa ka na hindi ka iiwan. Masakit dahil naniwala kang sapat ka. Masakit dahil inakala mong sapat ang pagmamahal mo para magligtas ng isang pusong unti-unti na palang lumalayo. At ang sakit na ito, hindi sumisigaw. Hindi naghahagulgol, tahimik. Parang bagyong dumadaan habang ikaw ay nakatayo sa gitna. Walang payong, walang silong, walang mahawakan. At sa kaloob-looban mo, may isang tanong na paulit-ulit. Ano bang kulang sa akin? Ano bang mali ko? Bakit hindi na ako mahal? Pero hindi mo alam, ang mga tanong na ito ang mismong nagbubulid sa'yo, sa pagkapit, sa paghabol, sa pagkalimot sa sarili. Ang tunay na ugat ng pighati mo ay hindi ang pagkawala niya. Ang ugat ay ang sobrang pagkapit mo sa isang damdaming akala mo ay permanente, sa isang taong akala mo ay tungkod mo, sa isang pagmamahal na ginawa mong dahilan para mabuhay. Ginawa mo siyang ilaw. At nang mawala siya, nagdilim ang mundo mo. Pero hindi ba't matagal ka nang hindi nakakakita? Matagal ka nang hindi tumitingin sa sarili mo? Matagal ka nang hindi nakikinig sa sariling tibok ng puso mo? Naging daungan mo siya, kaya nang lumayo siya, inakala mong mawawala ka rin. Naging salamin mo siya, kaya nang tumalikod siya, nawala ang anyo mo. Naging tahanan mo siya, kaya nang palayasin ka ng kapalaran, pakiramdam mo wala ka nang mauuwi ang sarili. Ang pagkapit mo, ang paghawak mo ng mahigpit, ang pagkalimot mo sa sarili, ay iyan ang tunay na sugat. Kapag hindi ka na mahal, hindi puso ang unang nadudurog. Sarili mo ang unang nawawala. Ngayon tutulungan kitang makita ang daan na hindi mo pa nakikita. Ayon sa aral ng mga sinaunang pantas, may isang katotohanang dapat mong tanggapin. Ang hindi mo hawak ay hindi mo pag-aari. At ang damdamin ng ibang tao, hindi mo hawak, hindi mo pag-aari, hindi mo kontrolado. Ang pag-ibig niya sa iyo ay hindi utang, hindi tungkulin. Hindi ipinangako ng sansinukob na mananatili habang buhay. At ang stoic na puso, tinatanggap ang lahat ng dumarating at hindi kinakatakutan ang lahat ng umaalis. Dahil ang prinsipyo ay malinaw, ang nasa kontrol mo ay ang sarili mong pag-iisip, hindi ang damdamin ng iba. Hindi mo maaaring pilitin ang isang pusong tumalikod. Hindi mo maaaring buhatin ang pag-ibig pabalik. Hindi mo maaaring itulak ang sarili mo sa buhay ng isang taong hindi ka na iniikutan ng kaniyang mundo. Ang tunay na lakas ay hindi paghahabol, hindi pagsisigaw, hindi pagmamakaawa. Ang tunay na lakas ay ang pagtanggap. Ang pagtanggap na hindi mo kontrolado ang pag-ibig niya, pero kontrolado mo kung paano mo haharapin ang pagkawala nito. Ngayon ang tanong ng karamihang lalaki ay, paano ka magiging stoic sa gitna ng sakit na parang dumudurog sa dibdib mo? Hindi ko sasabihing madali, hindi ko sasabihing mabilis. Pero kaya, at sisimulan natin sa maliliit na hakbang. Hakbang 1. Tigilan ang pakikipaglaban sa katotohanan. Sa bawat oras na umaasa ka na babalik siya, sa bawat oras na tinatanong mo kung may pag-asa pa, sa bawat mensaheng hindi mo maipadala na kayang bumalik sa iyo ang dati, nilalabanan mo ang katotohanang matagal nang nakatayo sa harap mo. Ang stoic ay hindi lumalaban sa realidad. Tinatanggap niya ito ng buong lakas. Hakbang 2. Ibalik mo sa sarili mo ang atensyon mo. Sa tagal ng panahon, lahat ng lakas mo ay umiikot sa kanya. Pagising mo, iniisip mo siya. Pagtulog mo, iniisip mo pa rin siya. Ang bawat galaw mo nakatali sa inaasahan mong sagot, tingin, o yakap. Ngayon, oras na para bumalik sa tunay mong tahanan. Ang sarili mo. Simulan mo sa maliliit, umupo sa tahimik na lugar, huminga ng malalim. At tanungin ang sarili, ano ang kaya kong kontrolin ngayon? Hindi puso niya, hindi isip niya, hindi damdamin niya, pero kaya mong kontrolin ang sarili mong isip. Hakbang 3. Gamutin mo ang sarili, hindi ang sitwasyon. Ang sugat ay nasa loob mo, hindi sa pagitan ninyong dalawa. Hindi mo mapapakalma ang puso sa pagbalik niya. Mapapakalma mo lang ito kapag natanggap mong may mga pag-ibig na dumarating upang turuan ka. Hindi upang manatili.
Hakbang 4, bumalik ka sa katahimikan. Ang Stoic ay hindi naghahanap ng ingay para mapunuan ang lungkot. Hindi naghahanap ng kapalit. Hindi naghahanap ng pansamantalang aliw. Sa halip, bumabalik siya sa loob niya. Sa sariling lakas, sa sariling isip, sa sariling pag-unawa. Katahimikan ang gamot na matagal mo nang iniiwasan. Hakbang 5, ayusin mo ang buhay mo para sa sarili mo, hindi para ipakita sa kanya. Hindi mo kailangang gumanda, gumaling, yumaman o magbago para ipanghampas sa kanya na mas mabuti ka kapag wala siya. Hindi iyon Stoic. Hindi iyon tunay na lakas. Ang Stoic ay nag-aayos ng buhay hindi para gumante, kundi para bumalik sa sarili niyang dangal. Ngayon, mag-iingat ka. Dahil sa gitna ng sakit may isang kaaway na hindi mo nakikita. Ang sarili mong pagkamakasarili. Ang ego ang bulong na nagsasabing, bakit niya ginawa ito sa akin? Hindi ako karapat-dapat na iwan. Dapat siya ang magsisi. Babalik siya at ako ang tatalikuran niya. Kapag pinakinggan mo ang ego, maghahabol ka. Magpapakita ka ng kahinaan. Papasok ka sa labang walang panalo. Mas masakit. Gagamitin mo ang pag-unlad mo bilang sandata laban sa kanya. At yan ang pinakaayaw ng Stoic. Dahil ang tunay na katahimikan ay hindi tungkol sa pagwawagi laban sa iba, kundi pagwawagi laban sa sarili mong silakbo. Patayin ang ego. Patayin ang paghahabol. Patayin ang pagnanais na patunayan ang sarili sa taong wala na sa buhay mo. Kapag nalinlang ka ng ego, babalik ka sa sakit na akala mo ay lampas ka na. At kapag natutunan mong hawakan ang sarili mo, hindi ang sitwasyon, hindi ang puso niya, hindi ang nakaraan, mararamdaman mo ang isang bagay na matagal mo nang nakalimutan. Kapayapaan. Kapayapaang hindi galing sa kanya. Kapayapaang hindi nakasalalay sa pagmamahal ng kahit sino. Kapayapaang hindi naagnas kahit mawala ang taong inaasahan mo. Kapag hindi ka na niya mahal, pero kayang-kaya mo pa ring tumayo ng tuwid, iyan ang Stoic. Hindi ka man nagwagi sa pag-ibig, nagwagi ka naman sa sarili mo. At ang taong nagwagi sa sarili niya, hindi kailanman talunan. May mga bagay sa buhay na hindi mo hiniling, hindi mo inasahan, pero ibinagsak sa dibdib mo na parang bato. Ang mawala ang isang taong minsan mong ginawang mundo, at minsan, pagkatapos ng biglang pagkawala may mas malalim pang sakit na sumusunod. Hindi na siya ang hinahabol mo, hindi na siya ang iniiyakan mo, hindi na siya ang inaasam mong bumalik. Ang mas mabigat na totoo ay ito, hindi mo nakilala ang sarili mo. Ang paghahanap sa iyo, sa sarili mong katahimikan, tanggapin natin. Kapag ang isang tao ay hindi na nagmamahal sa iyo, hindi lang puso ang naiiwan na wasak. Minsan pati pagkatao mo ay parang nalusaw, parang nabura ka sa salamin. Kahit mag-isa ka na, dala mo pa rin ang bigat ng mga tanong. Bakit hindi ko siya napigilan? Bakit hindi ako naging sapat? Bakit hindi ko nakita ang mga senyales? Bakit ako lang ang naghirap dito? Ito ang mga tanong na hindi humihingi ng sagot. Humihingi sila ng muling pagbuo dahil ang tunay na kirot ay hindi nagmumula sa pagkawala niya. Nagmumula ito sa kawalan mo ng direksyon pagkatapos niyang mawala. Parang umalis ang piloto ng eroplano at iniwan kang nakalutang sa alapaap na hindi mo alam kung saan dadaan, kung saan uupo, kung kailan babagsak. At oo, may mga gabing walang kasunod ang hinga mo kundi buntong hininga. May mga umagang pagbangon mo'y parang wala kang dahilan. May mga sandaling hindi ka nasasaktan dahil sa alaala niya, kundi dahil sa tanong, paano na ako? Hindi mo lang siya nawala, nawala ka rin sa sarili mo. At kung hindi mo haharapin ang sugat na yon, lalakad ka sa mundo na parang anino ng dating ikaw. Kaya mahalagang maunawaan mo ito. Hindi puso ang unang bumibigay sa pag-iwan. Ang unang gumuho ay ang mga inaasahan mong bumabalikat sa loob mo. Noong minahal mo siya, ginawa mo siyang tahanan. Noong umasa ka sa kanya, ginawa mo siyang pangako. Noong ipinagkatiwala mo ang puso mo, akala mo wala ng bagyo na kayang sumira sa inyong dalawa. At ngayon, iyon ang humihila sa iyo pababa. Hindi siya mismo ang pinanghihinayangan mo, kundi ang imahe ng kayo na binuo mo sa loob ng sarili mong mundo. Ang attachment ay parang malalim na ugat sa lupa. Kung hahatakin itong bigla, masisira ang lupa. Pero ang karunungan ng Stoic ay ito. Hindi mo kailangang tanggalin ang ugat. Kailangan mo lang tigilan ang pagdidilig. Kapag hindi ka na niya mahal, hindi mo naman kailangan persahin ang puso mong maging bato. Hindi mo kailangang piliting maging walang emosyon. Hindi mo kailangang maging taong walang pakiramdam. Ang kailangan mo lang ay ito. Unti-unting palayain ang sarili mo mula sa maling pagkapit. Hindi dahil kailangan, kundi dahil nararapat kang mabuhay ng hindi nakatali sa lumang pangarap. Ngayon lilipat tayo sa mas malalim na aral ng mga Stoic. May isang mahalagang katuruan na dapat mong yakapin.
kung gusto mong muling mahanap ang sarili mo. Ang kalayaan ay nagsisimula kapag tinatanggap mo na walang sino man ang pag-aari mo, pati ang sakit na dala nila. Kapag hindi ka na mahal, hindi ikaw ang nagkulang. Hindi ikaw ang nagkamali. Hindi ikaw ang nasira. Ang nawala sa iyo ay isang bagay na mula pa sa simula ay hindi mo naman kontrolado. At ang stoic ay hindi sumusuko dahil iniwan siya, lumalakas siya dahil kaya niyang tanggapin ang pag-alis. Ito ang prinsipyo ng stoicism. Ang damdamin ay tulad ng alon, dumarating, humahampas at umaalis. Ngunit ang bato sa tabing dagat, nananatili. Dapat ikaw ang batong iyon. Hindi dahil wala kang nadarama, kundi dahil hindi ka dinadala ng alon kahit gaano kabangis. Narito ngayon ang pinakamahalagang bahagi ng video na ito. Paano mo muling bubuuin ang sarili mo sa paraan ng isang stoic? Hindi ito tungkol sa pagiging malakas agad. Hindi ito tungkol sa pagkakaroon ng bagong inspirasyon. Hindi ito tungkol sa pagpapakitang kaya mo nang wala siya. Ito ay tungkol sa paghuhugot ng lakas mula sa loob, sa tahimik, sa dahan-dahan, sa malalim, sa matibay. At sisimulan natin sa mga hakbang na hindi panlabas, kundi panloob. Una, harapin mo ang katahimikan. Ang tao na hindi na mahal ay kadalasang naghahanap ng ingay. Kausap, aliw, bagong kasama, bagong kwento. Pero ang stoic ay kabaligtaran. Katahimikan ang kanyang daungan. Sa katahimikan, maririnig mo ang sarili. Sa katahimikan, makikita mo ang peklat. Sa katahimikan, mauunawaan mo ang dahilan. Sa katahimikan, mararamdaman mo ang tibok mo na matagal mong pinabayaan. Umupo ka sa isang sulok kahit 5 minuto sa isang araw. Huwag ka munang magsalita. Huwag ka munang magbukas ng anuman. Pakinggan mo ang mundo sa loob mo. Pangalawa, kilalanin mo ang sarili mo nang hindi nakabase sa kung sino ang nagmahal sa iyo. Matagal ka nang umiikot sa ideya na mahalaga ka dahil mahal ka ng isang tao. Pero ngayon kailangan mong muling tanungin. Sino ako kapag wala siya? Hindi ka simpleng iniwan na tao. Isa kang taong may lalim, may pangarap, may dangal, may kakayahang lumaki ng higit pa sa sakit mo. Simulan mong muli ang mga bagay na dati mong minamahal. Yung mga hilig mong nilibing mo para lang may oras ka sa kanya. Yung mga pangarap mong tinilapon mo dahil inuna mo ang gusto niya. Yung mga pangarap mong natulog sa ilalim ng kama mo habang inuna mo ang lupit ng pag-irog. Balikan mo sila, pakiramdaman mo sila, yakapin mo sila. Doon mo makikilala ang sarili mo muli. Pangatlo, huwag mong habulin ang sarap ng nakaraan. Ang pag-ibig na lumipas ay parang alat sa dagat, na sarap ang masdan pero hindi maaaring inumin. Kung pilit mong babalikan ang tamis niyon, malulunod ka sa pait na hindi mo inaasahan. Ang stoic ay hindi kumakapit sa alaala. Hindi rin niya ito binubura. Tinatanaw lang niya ito bilang bahagi ng kanyang paglalakbay. Hindi mo kailangan sirain ang nakaraan. Hindi mo rin kailangan balikan ito. Ang kailangan mo lang ay payapang pagtanaw. Pang-apat, ihanda mo ang isip mo sa sandaling wala ka nang inaasahan mula sa kanya. Hindi ka magiging tunay na malaya hanggat may sangapan ng pag-asang patuloy mong pinadadaluyan ng buhay. Hindi mo kailangan maging galit. Hindi mo kailangan maging mapait. Hindi mo kailangan maging mapaghigante. Kailangan mo lang tanggapin. At ang pagtanggap ay hindi pagsuko. Ito ay paggalang sa sarili mong lakas. Panglima, ayusin mo ang buhay mo sa paraang hindi mo kailangan ipakita kahit kanino. Hindi dahil ayaw mo. Hindi dahil nagtatago ka. Kundi dahil hindi para sa kanila ang pagbabalik mo. Para sa sarili mo ito. Mas matamis ang pagbangon kapag ang dahilan ay hindi paghihigante. Hindi pagpapakitang mas masaya ka na. Hindi kompetisyon. Mas matamis kapag sinabi mo sa sarili mo, hindi ko kailangang makita niya ito. Basta nakikita ko ang sarili ko, sapat na. Ngayon mag-ingat ka sa kalaban na pinakamadaling gumising kapag ikaw ay sugatan. Ang pagnanais na ipakitang mas okay ka nang wala siya. Hindi mo napapansin pero ito ang bitag. Kapag ginamit mo ang pag-unlad mo para patamaan siya, hindi ka stoic. Nagiging alipin ka pa rin ng pag-alis niya. Kapag ginamit mo ang lakas mo para ipamukha sa iba, hindi ka lumalakas. Lumilipat ka lang ng dahilan. Kapag ang pagbangon mo ay may halong paghihigante, hindi ito pagbangon, pagbalik lang ito sa sugat. At doon muling papasok ang ego. Makikita niya ang pagbabalik ko. Magsisisi siya. Siya ang talo. Mas maganda ako ngayon. Ang mga bulong na ito ay parang apoy na nagbibigay ng init o pansamantalang nagpapasarap, pero sinusunog ka rin ng hindi mo namamalayan. Ang stoic ay hindi nagbabangon para makitang malakas. Nagbabangon siya para maramdaman niya mismo ang lakas. Kung papakinggan mo ang ego, babalik ka sa habol, sa patunay, sa galit, sa pagkapit. Kung pipiliin mong maging stoic, pipiliin mong maging payapa, dahil ang kapayapaan ang tunay na tagumpay. Ano ang mangyayari kapag natutunan mong bumalik sa sarili mo?
Hindi dahil kailangan kundi dahil handa ka. Ito, makikita mong unti-unting humuhupa ang bagyo. Hindi dahil nawala ang hangin, kundi dahil natutunan mo ng tumayo kahit umiikot ang ulap sa paligid mo. Mararamdaman mong unti-unting lumalakas ang loob mo. Hindi dahil nakalimutan mo siya, kundi dahil naalala mo ang sarili mo. Mapapansin mong tumitibay ka. Hindi dahil wala ka ng sakit, kundi dahil kaya mo nang tanggapin ito ng walang takot. At sa isang tahimik na gabi, mararamdaman mo ang bagay na matagal mo nang hindi nararamdaman. Pag-aari mo ulit ang sarili mo. Kapag nakayanan mong harapin ang pagkawala, nakayanan mong patawarin ang sarili, nakayanan mong tanggapin ang totoo. Sa sapit ang sandaling ito, hindi mo na kailangang mahalin kanya para mahalin mo ang sarili mo. At ang taong natutunang mahalin ang sarili ng walang halong pagmamakaawa, yan ang taong hindi kayang gibayin ng kahit anong pagkawala. May hahampas na sandali sa buhay ng bawat tao. Yung sandaling hindi mo na siya inaasahang bumalik. Hindi mo na siya hinihintay. Hindi mo na siya kinakausap sa isip mo. Hindi mo na siya kinakalaban sa alaala. At dun mo mararamdaman ang isang bagay na matagal mong iniiwasan. Malaya ka na. Pero ito ang hindi sinasabi ng mundo. Ang tunay na kalayaan ay hindi dumadating bigla. Ito ay unti-unting binubuo. Unti-unting binibitawan. Unti-unting tinatanggap. Unti-unting pinapatawad. At ngayon sa huling bahagi na ito, ituturo ko sa iyo ang pinakamahalagang aral. Paano ka nagiging stoic hindi lang sa sakit, kundi sa buong paglalakbay ng puso mo. Umabot ka sa puntong hindi mo na inaalala ang kayo, pero nararamdaman mo pa rin ang bakas ng pagkawala. At totoo ito, hindi laging ang puso ang huling naghihilom. Minsan ang utak, minsan ang kaluluwa, minsan ang mga kamay na sanay humawak sa kanya. Minsan ang mga mata na hinahanap siya sa bawat sulok ng araw mo. May mga gabi na hindi mo na siya iniiyakan, pero hindi ka pa rin makatulog nang hindi dumarating ang alaala niya. May mga umaga na hindi mo na siya inaasam, pero may lungkot na hindi mo maipaliwanag. At may sandaling tila nagpasya ka ng maging malaya, pero pakiramdam mo naman ay parang may iniwan siyang pirasong hindi mo mabawi. At marahil hindi mo pa ito kayang tanggapin ng buo. Pero ito ang totoo. Hindi lahat ng sakit ay nawawala. Ngunit lahat ng sakit ay maaaring maging guro. Ang pagkawala ay hindi kaparusahan, hindi kahihiyan, hindi sugat na dapat ikubli. Ito ay paalala na minahal mo ng buong puso. At ngayon panahon na para mamuhay ng buong puso para naman sa sarili mo. Bago ka tuluyang maging stoic sa pag-ibig, kailangan mong makita kung ano talaga ang namamagitan sa iyo at sa sakit. Hindi na siya ang kinakapitan mo. Ang kinakapitan mo na ngayon ay ang fear of letting go. Takot kang kumawala dahil pakiramdam mo. Kapag wala ng sugat, wala ka na ring dahilan para alalahanin siya. Takot kang mawala ang sakit dahil baka pati alaala ay kusang mawala. Takot kang maging payapa dahil pakiramdam mo. Kapag tahimik na ang puso mo, parang wala ng halaga ang minsang ibinigay mo sa kanya. Pero narito ang aral na kailangang gumising sa puso mo. Hindi mo kailangang patuloy na masaktan para masabing totoo ang pagmamahal mo. Hindi mo kailangang kumapit sa sakit para manatili ang alaala. At hindi mo kailangang maging wasak para manatiling tapat sa nakaraan. Ang attachment na natitira sa loob mo ay hindi tungkol sa kanya. Tungkol ito sa takot mong iwan ang bersyon ng sarili mong nasanay magmahal ng may kapalit. Pero bilang stoic, ito ang dapat mong yakapin. Mas totoo ang pagmamahal kapag kaya mong pakawalan. Mas totoo ang halaga kapag kaya mong tumayo kahit iniwan ka. Mas totoo ang lakas kapag kayang sumulong kahit walang kasabay. Ang loob mo ay hindi kulungan para sa alaala. Ito'y tahanan na dapat mong ayusin, linisin at liwanagan muli. Ngayon, dadalhin kita sa pinakamahalagang prinsipyo ng Stoic. Hindi ang pagkawala ang nagpapahirap sa tao, kundi ang kahulugan na ibinibigay niya sa pagkawala. Hindi siya ang bumihag sa iyo ngayon. Ang kahulugan na iniwan mo sa pag-alis niya ang bumibihag sa iyo. At ang Stoic ay lumalaya sa pamamagitan ng pagwawasto ng kahulugan. Hindi niya sinasabing, hindi masakit. Wala lang. Madali lang ito. Hindi iyon katotohanan, hindi iyon karunungan, hindi iyon stoic. Ito ang tunay na prinsipyo. Masakit ito, ngunit hindi ako alipin ng sakit. Mahal ko siya, ngunit hindi ako alipin ng pag-ibig. Iniwan niya ako, ngunit hindi ko iiwan ang sarili ko. Ang stoic ay hindi malamig, hindi bato, hindi manhid. Ang stoic ay taong marunong magmahal ng may buong puso at marunong ding tumayo ng mag-isa kapag tapos na ang kabanata. Kaya tandaan mo, ang puso ay hindi nabubuo sa pag-iwas sa sakit. Nabubuo ito sa kakayahang kayanin ang sakit nang hindi nawawala ang dangal mo. Ito na ang huling bahagi, ang praktikal na hakbang ng pinakamalalim na yugto.
kung paano mo gagamitin ang sakit para maging pinakamatatag na bersyon ng sarili mo. Una, yakapin mo ang katotohanan ng walang pag-angal. Kapag hindi ka na mahal, wala nang dahilan para pumilit, wala nang dahilan para magtanong, wala nang dahilan para humabol. Hindi ka iniwan para sirain ka, iniwan ka para makita mo ang sarili mong kaya mong mabuhay nang wala siya. Simulan mo araw-araw sa isang tahimik na pag-amin, tapos na. Hindi may pait, hindi may galit, hindi may luha, kundi may pagtanggap. Pangalawa, ipangako mo sa sarili mong babalik ka sa buong anyo mo. Hindi dahil kailangan, hindi dahil may inaasahan, hindi dahil may gustong patunayan, kundi dahil nararapat kang maging buo, nararapat kang maging payapa, nararapat kang maging ikaw muli. Sabihin mo sa sarili mo, hindi ako bunga ng pagkawala, ako ay nilalang na kayang lumago kahit sa gitna ng unos. Pangatlo, ibalik ang mga bagay na dati mo nang nilapastangan para sa pag-ibig. Mga bagay na minsan mong tinalikuran, panggarap. Pailik, sarili mong kalusugan, o sanada, sarili mong kapayapaan, sarili mong lakas. Balikan mo, alagaan mo, ihon mo, ibalik mo. Dahil ang taong may sariling mundo ay hindi natatakot mawalan ng mundo ng iba. Pang-apat, piliin mong maging mabuti kahit hindi naging mabuti ang nangyari. Ito ang pinakamahirap ngunit pinakamataas na antas. Kapag kaya mong maging mabuti, hindi dahil madali, kundi dahil yon ang pinili mo. Hindi ka stoic kapag nagpakita ka ng lakas sa harap ng mundo. Stoic ka kapag kaya mong maging mabait sa sarili mo kahit sugatan ka. Panglima, huwag mong hayaang ang pag-alis niya ang maging huling aral sa puso mo. Dapat ang huling aral ay ito. Kaya ko pala. Kaya mong tumayo. Kaya mong sumulong. Kaya mong magmahal ulit. Hindi niya, hindi ngayon, kundi paghanda ka na. At higit sa lahat, kaya mong mahalin ang sarili mo nang hindi nakadepende sa kahit sinong babalik, aalis, o mananatili. Ngayon dumating na tayo sa huling paalala. Sa oras na maramdaman mong mas lumalakas ka, mas gumagaan ang puso mo, mas tumitibay ang loob mo, mag-ingat. Babalik ang ego. Tahimik. Pauso. Mapangakit. Bubulong ito. Makikita niya na mali siya. Pagsisihan niya ang pagkawala ko. Dapat malaman niyang kaya kong mabuhay nang wala siya. Kung papakinggan mo ito, pumabalik ka sa kadena. Ang stoic ay hindi umaahon para makita ng iba. Umaahon siya para makita niya ang sarili niyang kaya. Hindi mo kailangang patunayan ang sarili mo sa taong wala na. Hindi mo kailangang ipamukha na mas magaling ka ngayon. Hindi mo kailangang magpaka-strong para lang makita ng mundo. Dahil ito ang pinakamalaking sikreto. Kapag tunay kang malaya, hindi mo na kailangan ng saksi. At ngayon, ito ang mangyayari kapag nagawa mo ang lahat ng iyan. Hindi ka magiging taong walang nararamdaman. Magiging tao kang marunong maglakad sa gitna ng damdamin nang hindi natatalo ng alinman dito. Hindi ka magiging bato, magiging puno kang malalim ang ugat, matatag kahit umalon ng damdamin, kahit dumating ang panibagong unos. Hindi ka magiging malamig, magiging mainit ka sa sarili mong kapayapaan. Hindi ka magiging manhid, magiging mulat ka. At oo, mararating mo ang sandaling ito. Hindi dahil hindi ka na mahal kaya ka malakas, kundi dahil minahal mo ang sarili mo ng higit pa kaysa sakit. Ang stoic na puso ay hindi umiwas sa pag-ibig. Nagising ito mula sa pagkapit. Nagising ito mula sa ilusyon. Nagising ito mula sa takot. At ngayong nagising ka na, kaya mo nang tumayo ng hindi umaasa. Kaya mo nang magmahal ng hindi nangangamba. Kaya mo nang mabuhay ng hindi nangangailangan ng pag-ibig bilang sandalan. Kapag hindi ka na mahal, pero nakangiti ka pa rin sa salamin, may isang katotohanang hindi mo maitatanggi. Hindi mo na siya kailangan para maging buo. Kung naramdaman mong unti-unti kang lumalakas, kung may parte ng loob mo na muling nabuhay, comment mo sa baba. Pinipili ko ang kapayapaan. At tandaan mo, kapag hindi ka na mahal, hindi doon nagtatapos ang kwento mo. Doon nagsisimula ang tunay mong pagbalik sa sarili mo. Salamat sa panonood.